sasabihin nila tatakbo tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, ano, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero well, sana hindi siya manalo. Tatlo na ang nakahaing reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ang unang reklamo ay isinampa noong December 2, 2024 at ang grounds for impeachment ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang ikatlong reklamo naman ay isinampa noong December 19, 2024 at ang grounds for impeachment ay betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Sa pagitan ng dalawang reklamong nabanggit, inendorso ng representasyong ito kasama sina Rep. Franz and Rep. Arlene noong December 4, 2024 ang ikalawang impeachment complaint, filed by 72 complainants mula sa iba't ibang sektor at grassroots organizations, kabilang ang 21 youth and student leaders. Doon naman iisa ang kanilang ground for impeachment at yun ay betrayal of public trust. Malinaw, Mr. Speaker, na nagkakasundo ang tatlong impeachment complaints na pinagtaksilan ni Sara Duterte ang tiwala ng taong bayan. Public opinion, Mr. Speaker, is bending towards holding her accountable. Ayon sa isang survey noong December 12 to 18, 2024, 41% of respondents ay sang-ayon na ma-impeach si Sara Duterte. Ngunit higit pa sa mga survey, may mandato tayong mga mababatas na tugunan at iproseso ng maagap ang anumang reklamo na ihahain sa ating tanggapan, alinsunod sa prinsipyo ng checks and balances. Tungkulin din nating siguraduhin na may pananagutan ang mga opisyal hindi lamang sa ating sangay ng gobyerno, kundi maging sa iba pa. No official, not even the two highest officials of the land, is above public scrutiny in the name of transparency, accountability, and good governance. Ngayon, Mr. Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Ilusyon lang ang kapayapaan hanggat nananatili ang korupsyon at katiwalian at hanggat hindi nakakamit ang katarungan para sa ating mga kababayan na napag-iwanan. If people claim to be believers of Jesus Christ, I trust that they can study the Bible carefully and apply what it says to relevant contexts of today. For example, Mr. Speaker, sabi sa Proverbs 29:4, sa New International Version, and I quote, "By justice, a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down." Mr. Speaker, sabi din po sa Proverbs chapter 28, verse 15, sa Filipino version, "Kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan." Kaya kaugnay noon, Mr. Speaker, may mga tanong tayo ngayong pagbukas ng 2025. Paano magiging sagana ang bagong taon kung ang kaba ng bayan mismo ay vulnerable sa pang-aabuso, gaya na nakita natin sa confidential funds ng OVP at DepEd? Paano magiging mabuti ang kapalaran natin sa bagong taon kung mukhang minamalas ang mga Pilipinong naghahangad na magkaroon ng gobyernong tumutupad sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, and good governance? Paano magiging kasiya-siya ang bagong taon kung mismong ang nakaupong Pangulo ay umahad lang din sa pagpapanagot kay Sara Duterte at tinawag pa niyang waste of time ang impeachment? Sa makatuwid, aking mga kagalang-galang na kapwa mambabatas, hinihimok tayo ng taong bayan na panagutin ang mga dapat managot at tutulat ang kahit anong forma ng katiwalian sa gobyerno. Sa halip na ilagak ang pondo ng sambayanan sa mga kaduda-dudang gastusin tulad ng confidential and intelligence funds, marapat lamang na ilaan natin ito sa serbisyong panlipunan. Sa halip na upuan lamang ang mga hinaing ng taong bayan,
laban sa mga nakikita nilang tiwali at kurap na pinuno, dapat aksyonan natin ito sa lalong madaling panahon. Huwag po nating palampasin ang pagkakataon at agad nang harapin ang dumadagundong na panawagan ng taong bayan to impeach Sara Duterte now. With the aim of lowering oil prices in the country, Malacanang should certify as urgent the lower oil price bill packages, which is as follows: House Bill 400 to lower oil price bill, House Bill 3003 or the renationalization of Petron Bill, House Bill 3004 or the unbundling oil prices bill, House Bill 3005, the centralized procurement of petroleum bill, House Bill 3006 to regulate the downstream oil industry. These bills were first filed by Bayan Muna Party List in the previous Congresses and hopes that now they will finally be enacted to stop runaway oil prices. The government's failure to address these issues is compounded by its mismanagement of public funds. Pork barrel allocations continue to enrich political allies, while critical social services like healthcare, education, and disaster resilience remain underfunded. The national debt has ballooned to 16 trillion pesos, yet there has been little improvement in key sectors such as the agriculture, education, and healthcare. To make matters worse, the Marcos administration refuses to implement a significant wage increase despite the rising cost of living. Workers are left unable to cope with inflation, while unemployment remains high, especially in impoverished regions like Mindanao. These devastating economic policies are no longer sustainable and should be stopped. Pork barrel spending must be abolished and funds must be redirected to strengthen the basic services such as healthcare, education, and disaster resilience. We must rebuild robust rural economies and replace debt dependency with sustainable fiscal policies that ensure long-term growth and genuinely uplift the poor. Mr. Speaker, the Filipino people deserve better. They deserve a government that prioritizes their welfare over the interests of big businesses and political elites.